Wala eh, wala akong sticker eh. Ako yung nag-chat sa'yo nakaraan pa. Grab versus Food Panda. Bayad na? Opo. Bayad na? Opo. Thank you. Salamat ma'am. Mabigat na. Dun sa may incentives. Good day mga kabiwan moto. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Kung bago kayo sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Hit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. For today's vlog is aalamin natin ngayong araw kung ano ba yung pagkakaiba ni Grab Food at ni Food Panda. So may mga category tayong pagpapasihan. Ang mangyayari is Grab versus Food Panda. Yun yung magiging topic natin ngayong araw, para malaman natin kung ano bang mas maganda, ano bang sistema ang mas maganda, ano ba sa dalawa ang mas maganda food courier apps sa kanilang dawa. Kasi sila po yung dalawang nangungunang courier apps sa food delivery dito sa Pilipinas. Alamin natin kung ano yung advantage and disadvantages nung bawat isa, at kayo humusga sa tingin nyo kung ano yung mas maganda. Unang-una is yung system. So paano ba yung system ng dalawa? Bali si Grab ay system generated siya. So yung mga orders niya, yung mga booking niya na nakukuha ng rider ay system generated. So ibig sabihin, yung system mismo ni Grab ang magbibigay ng booking dun sa mga rider natin. So hindi kailangan ng mga rider na makipag-unahan pag may lumabas na order. Hindi katulad sa ibang courier app na nakikipag-unahan sila para makuha yung order, so makuha yung booking. Wala na pong makakakuha nun unless na i-decline nila o hindi nila tanggapin yung orders. Yun po yung sa system ni Grab tungkol dun sa system niya. So maganda siya kasi dinidistribute ng system yung mga orders ng bawat rider. And then kay Food Panda naman, so pares lang. So same sila ng system generated. Kaya maganda rin yung sistema ni Food Panda. So hindi rin siya makikipagagawa. Ang next is yung service type. So yung service type is kung ano yung serbisyo na ino-offer ni courier app dun sa mga customer niya. So unahin natin kay Grab. Kay Grab, ang service type niya is marami po. Meron siyang express, food, meron siyang pabili. So sa express niya may mga category din po yan. Yung una is yung express, so mga single parcel lang, mga maliliit na parcel lang po, almost mga documents. Yun po yung sa express nila. And then meron tinatawag na corporate, yun yung maramihan, isang pick up pero marami yung multiple yung drop nya. Ayun po yung service type nya. Meron din pong pabili, yun yung po yung obviously naman din sa tawag nya, pabili. So mag-book yung mga customer, tapos pipila si rider, bibili si rider.
ang gusto ni customer. Bali mag-aabono po si rider doon. Tapos meron siyang food express, tsaka grab food, motorbike. So yun po is mga pagkain po ang ino-offer niya ni Grab. So ang advantage nun, kung sakaling matumal yung food mo o matumal yung express mo, marami kang option, maraming service type na pwede mong i-open lahat. Para kung sakaling matumal sa express, may papasok na food sa'yo. Para kung matumal sa food naman, pwede pumasok express sa'yo, diba? Yung vice versa lang po siya. So marami kang option. Kay Food Panda naman, so isa lang po yung service type niya, food lang. So kung sakaling matumal yung food ni Panda, so talaga maghihintay siya. Yun po yung disadvantage ng service type ni Food Panda. So isa lang po yung service type niya. Wala sa ibang pagpipilian kung hindi food lang po. Hindi katulad ni Grab na marami siyang pagpipilian. Pwede siyang express, saka pwede siyang food delivery. Bayad na? Opo. Bayad na? Opo. Thank you. Salamat ma'am. Mabigat ma'am. Thank you po. And then ang next natin mga kabiwan moto dun sa may top up. Kay Grab, meron po siyang tinatawag na top up. So bawat rider po kay Grab, nagta-top up sila. Bali sa kay Grab, yung top up nila, doon kinakaltas ni Grab yung mga halaga ng order ni customer. Pagka-cash basis po yung transaction ni customer kay Grab. So ibig sabihin, pag nag-top up si rider, kung magkano man yung order ni customer, doon ibabawas yun sa top up niya. Tapos sisingilin niya si customer niya kung magkano yung inabono o kung magkano yung inaltas doon sa mga top up sa wallet ni rider kay Grab. So syempre kung magkano lang yung laman ng top up ni rider Grab, yun lang din po yung pwede nyo makuha na order. Kung 1,000 lang yung top up niya, so hanggang 1,000 lang po yung orders na pwede pumasok sa kanya pag cash. Pero pagka paid online naman or Grab Pay, so hindi sila nagkakaltas dun sa rider, sa top up ng rider. Kay Food Panda naman, wala po silang top up. So ibig sabihin, kahit wala kang top up, hindi mo na kailangan mag top up. Papasukan ka ng orders kay Food Panda. So hindi mo kailangan ng puhunan para makabiyahe. Kailangan mo lang gasolina, nakapanukli, makakabiyahe ka na kay Food Panda. Regardless, kahit na cash pa yan o paid online yung transaction ni customer, basta walang abonong mangyayari kay Food Panda pagdating doon. Sumunod is yung base fare. So ang base fare po, ito po yung minimum na pumapasok o minimum na amount of deliver ni courier apps. Ibig sabihin may minimum na amount, na specific na amount pag naka-receive ka ng order. So kay Grab, meron po siyang 47 pesos once na may pumasok sa yung order. Yun po yung minimum na kikitain ng rider kay Grab.
Bali 47 pesos po. So hindi pa po siya nagdi-deliver, meron na po siyang assurance o guaranteed na 47 pesos na kikitain dun sa deliver niya na yon. So maganda yon kasi hindi pa nagdi-deliver yung rider, hindi pa umaalis yung rider, meron na agad siyang kikitain na 47 pesos na guaranteed. Kasi nga meron siyang base fare. Merong base fare si Grab. Kay Foodpanda wala po. So wala pong minimum si Foodpanda, wala siyang base fare, wala siyang minimum rate. So kaya yung mga order po kay Foodpanda is mabababa. Minsan po may lumalabas na mga 29, 33. Kaya sa part na yon medyo lamang si Grab doon kasi meron siyang minimum meron siyang base fare na tinatawag. Hindi katulad kay Foodpanda na wala siya noon. So hindi natin alam kung paano nila kino-compute yun once na nakakuha kayo ng order nyo kay Foodpanda. So sa part na yon si Grab ang lamang doon. And then sumunod is yung per kilometer rate. So ibig sabihin ng per kilometer rate, habang lumalayo ka kay Grab, babayaran ka ng per kilometer. So kay Grab kasi is alam ko 5 pesos hanggang 5 pesos to 6 pesos per kilometer ang dinadagdag niya. Bukod pa po dun sa sinasabi ko kanina na base fare o minimum fare niya na 47. So ibig sabihin pag nakatanggap ka ng order kay Grab at itatakbo mo na yun, kunyari 10 kilometers po, tapos 5 pesos po yung bayad sa per kilometer. So pagka na-deliver mo po yun, papatak po yun o lalabas po lalabas po yun dun sa order mo na madadagdag yung delivery per kilometer. Bali kung 10 kilometer po is magiging 50 pesos po yung additional niya. Bukod pa po dun sa kanilang sinasabi ko na base fare. So bali 50 pesos po 10 kilometers kasi 5 pesos yung per kilometer natin, plus yung 47 na base fare niya. So ang mangyayari po noon sa 10 kilometers po, kikita po si rider ng 97 pesos. 97 pesos po yung kikitain ni rider doon sa 10 kilometers po na tatakbuhin niya, kasama na po dun yung base fare o yung minimum fare ni Grab. Kay Foodpanda po yung per kilometer wala po siyang ganon. So hindi po natin alam kung paano po kino-compute ni Foodpanda yung rate niya sa bawat deliver niya. Mababa, kaya mas mababa yung rate niya doon pagdating sa part na yun. Kumbaga kung parehas po ng vendor kay Grab saka kay Foodpanda, parehas po ng vendor, parehas ng pick up, parehas ng drop off, 10 kilometers po tayo magbe-base. Kay Grab po is sumapalo po ng 100 hanggang 131 po yung 10 kilometers po. Pero kay Foodpanda po pumapalo lang siya ng pinakamalaking 66 pesos. So ganun yung diferensya. So mababa po yung rate ni Foodpanda compare kay Grab. Kaya sa part na yun mas maganda yung kay Grab kasi yung rate ni Grab doble ni Foodpanda, minsan mahigit pa kasi dahil dun sa per kilometer tsaka dun sa base fare nya. Kaya mas maganda yung bigayan kay Grab kaysa dun kay Foodpanda. Sumunod is yung delivery ratio. So dun sa delivery ratio, ibig sabihin kung gaano ba kadami yung mga orders na pumapasok kay Grab tsaka pumapasok kay Foodpanda. Kung ako ang tatanungin, para sa akin mas maraming delivery na pumapasok kay Foodpanda. Kasi si Foodpanda, yung delivery fee niya doon sa mga customer is
mas mababa ng dihamak. Kaya mas marami silang order. Kumbaga tinatawag nyo yung kay Foodpanda is mga pangmasa talaga yung rate nila sa delivery fee. Kay Grab kasi is medyo mas mataas yung delivery niya, kaya hindi yun din ganun kadami yung orders. Pero marami ring orders kay kay Grab. Kaya sa part na yun lamang si Foodpanda ron. Kaso ang problema, dahil mas mababa ang delivery rate ni Foodpanda at mataas ang delivery rate ni Grab, makaisang booking ka lang kay Grab, halos tatlong booking na kay Foodpanda. Yun yung disadvantage nun. Kumbaga yung halagang 130, isang takbo lang kay Grab yun, pero pagdating kay Foodpanda nasa 2 hanggang 3 yun. So ganun yung diferensya niya. So ang advantage nun kay Grab, hindi ka ganong mapapagod pero mas malaki yung kikitain mo, kasi hindi mo kailangan mag-deliver na sobrang dami para kumita ng kunyari 1,000. Yung 1,000 na yun kasi kay Grab makukuha mo lang ng mga 10 orders, pero kay Foodpanda kukunin mo yun ng mga 20, 21, 22 hanggang 23 deliveries bago mo makuha yung 1,000 na kikitain mo kay Foodpanda. Yun yung advantage nun kay Grab. Kaya yung sinasabi ng ibang rider, ang labanan ng booking at labanan ng rate kay Foodpanda at kay Grab is 1:3 ang ratio. Yun yung sinasabi nila na bago makakuha, shout out, so bago mo makuha yung 130 na halaga sa orders ni Grab, kailangan mo munang makatatlo kay Foodpanda para mapantayan pa lang yung isang takbo ni Grab kay Foodpanda. So ibig sabihin, yun nga, ulitin ko, ibig sabihin isang takbo mo kay Grab, 3 na kay Foodpanda para mapantayan lang. So ganun po yung ratio nun. So pagdating po sa ganung ratio, medyo lamang si Grab doon para sa akin, kasi hindi niya kailangan halos mag-effort doon sa delivery, sa dami ng delivery. Ang masama doon pag matumal, kung hindi ka makakakuha ng ganung deliver, hindi ka ganun kikita. Sumunod mga kabiwan mo to is dun sa may incentives. Si Grab po kasi meron siyang tinatawag na mga gems. So nakukuha niya po yun kada deliver po. Binibigyan po ng gems si Grab sa bawat orders niya para makaipon ng gems at makakuha ng incentive. So meron siya tinatawag na bali mag-iipon ka ng gems mo para magkaroon ka ng incentive. So may mga particular amount yon o specific amount yon kada may ipon mo na gems. Meron siyang 45 gems, 90 gems, 135, 175 na gems hanggang 220 gems. So magkakaroon kayo ng incentive. Pag nakuha nyo lahat ng incentives na yun, magkakaroon kayo ng additional na pagsagad. Sabi nila 5 butas. Pag sumagat kayo din sa gems na nakuha ninyo, nakuha nyo yung 220 na gems, so magkakaroon kayo ng 475 na additional incentives bukod dun sa delivery rate mo yung araw na yon. Pero papasok yun kinabukasan na. Kay Foodpanda po is wala po siyang binibigay na incentives. Yun po yung hindi maganda sa kanya. So nagbibigay siya ng incentives pero mga seasonal, pag may mga event, pag may holiday, yan, gaya ng mga Christmas, Valentine, siya nagbibigay siya dyan. Pero sa regular basis wala po, hindi po siya nagbibigay ng mga incentives. Hindi katulad kay Grab
may regular siya incentive kada araw. Tapos yun, hindi katulad kay Grab na araw-araw may incentive sa binibigay, basta makuha mo lang yung hinihingi niyang number of deliveries. Tapos mag-a-add na lang si Grab pagka may mga event gaya ng Pasko, Bagong Taon, Valentine's, mag-a-additional pa po siya ng additional rate tsaka additional incentive. Ito pa, may drinks pa. Isa pa ba? Salamat ma'am. So sa part na yon, gamang na naman po si Grab doon. Kasi mas maganda yung kikitain mo. Saka masisipagin ka syempre. Bukod dun sa delivery fare na makukuha mo, meron ka pang additional incentive na ibibigay sa iyo ni Grab once na nakuha mo lahat ng gems na kinakailangan para dun sa delivery mo. So mas maganda siya. Ihamak na mas maganda yung kita mo sa part na yon. Basta masipag ka, ma-effort ka, makukuha mo naman yun. Saka syempre depende rin sa pasok ng orders nung araw na yon, kung matumal ba o malakas ba. Pirma na lang pa. Okay na pa. Salamat. Sumunod mga kabiwan mo to, yung sa management ni Grab at management ni Foodpanda, saka yung system niya, overall system na ginagamit. So para sa akin mas maganda yung kay Grab. Para sa akin lang po yun yung tingin ko. Kasi sa management ni Grab parang mas marami silang nabibigay na benepisyo, pabor dun sa rider. Tsaka may mga programa sila na nakikinabang yung customer tsaka yung rider. So para sa akin sa part na yun mas maganda sa akin yung sistema niya, no? Sistema mismo ng management ng Grab. Tsaka mas mahigpit yung sistema niya, no? Yung application ni Grab, kaya naiiwasan yung mga fake booking, yung mga scam, yan, mas naiiwasan sa Grab yan, lalo na sa mga rider. Tsaka syempre naiiwasan din yung mga rider na gumagawa ng kalokohan kay Grab, kasi nga mahigpit yung sistema nila, mahigpit yung apps nila. Kaya para sa akin mas maganda yung sistema, mas maganda yung sa management ni Grab. Pero syempre wala namang perfecto talagang company o perfectong apps. Pero kung pagkukumparahin mo yung Foodpanda dun sa Grab overall, para sa akin kay Grab ako mas gugustuhin ko at mas pipiliin ko si Grab compare kay Foodpanda, kasi sobrang layo yung diferensya nila, sobrang layo nung magpapalakad nila o kung paano nila paikutin yung sistema nila o yung kumpanya nila. So mas maganda yung kay Grab para sa akin, kasi nasubukan ko parehas yun yung sistema ni Foodpanda saka ngayon yung sistema ni Grab. Kay Grab ako nabiyahe ngayon, so mas pili kong bumiyahe kay Grab sa ngayon, kasi nga
mas nagagandahan ako. So personal kong ano na yun, personal kong opinion nyo kasi na-experience ko yun. Kasi matagal din ako kay Foodpanda bumiyahe, kaya pinagkumpara ko silang dalawa. So mas pinili ko si Grab sa ngayon kasi siya yung mas magbibigay sa akin ng mas magandang kita at mas magandang benepisyo sa pagdi-deliver. Yung sa ano sir, no? Salamat. Yan mga kabiwan moto, siguro hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa laging panonood sa aking mga vlog. Sana suportahan nyo ako sa mga susunod pang mga vlog. At sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito. Always remember mga kabiwan moto, pray before you ride, ride safe, God bless, Biwan Moto out, bye bye. Uy, wala akong sticker eh. Ako yung nag-chat sa'yo nakaraan pa. Foodpanda. Panda. Yung Grab na yan. Paano lang ako? Sige, shoutout ka Paps. Ano pangalan mo Paps? Jeffrey po, Jeffrey. Jeffrey, shoutout ka. Ay, sige po. Shoutout sa'yo Jeffrey. Salamat ha. Pagka ano, comment ka na lang kasi magpapagawa naman ako sticker. Comment ka na lang sa akin tapos kita na lang tayo. Saan naman na-pwesto? Sa ano lang, tapos mabayan mo. Oo, naalala ko na. Alam mo na. Oo, naalala ko na. Comment ka ulit sa akin ha. Yung sa last vlog ko para maalala ko yung ano mo. Yung tawag dito, yung pangalan mo doon. Tapos sila eh. Oo nga eh. Ganun ako eh. Sige, saan deliver mo? Wala na, kakadrop ko lang. Kakadrop mo lang, uwi muna ako, kain muna ako. Okay. That's it. Ayun, shoutout nga pala. Shoutout kay Pops at nakilala niya ako. So subscriber natin siya, nanonood siya sa akin. Dati siyang Foodpanda rider, ngayon is Grab na siya. Maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. Inabot pa daw niya ako. Maraming salamat sa iyo Pops. Comment ka Pops. Comment ka para naalala ko. Pero naalala na kita. Ikaw nga yung nag-comment sa akin yung nakaraan. Magkatsa tayo ilang beses. Maraming salamat sa iyo Pops. Ride safe sa iyo. God bless.